Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines at may dalawa po tayong pag-uusapan ngayon. Una nating pag-uusapan ito yung bagay na nakahanga ako dito kay Presidente Bongbong Marcos. May i-explain ako sa inyo bakit hangang-hanga ako dito kay Presidente Bongbong Marcos. Okay? Itong unang topic natin. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si DOJ Remulla. Okay? Merong bagong balita ngayon, no? Update dito sa tungkol kay General Bantag na itong si Remulla, yung kasong plunder versus Bantag ay in-erase niya na sa ombudsman. Okay? Yan ang dalawang topic na pag-uusapan natin ngayon. Pero bago natin ito pag-uusapan, bago natin ito itatalakay, help me na i-like at i-share itong video na to para kakalat naman ito sa taong bayan at marami ang makarinig. Okay? So, guys, i-like at i-share ang Facebook at YouTube natin. Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV, kung bago ka pa lang dito sa aking page, sa aking Facebook, sa YouTube, please consider na i-subscribe at i-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Yes, thank you very much. Itong una nating pag-uusapan ay tungkol dito nga kay Presidente Bongbong Marcos. Ito yung mga bagay na napahanga ako kay Presidente Bongbong Marcos. Ito yung rason kung bakit ko siya binoto nung 2023 election, no? Na ito yung marami kasi ang bumabatikos dito kay Presidente Bongbong Marcos. Ipagtanggol ko itong si Presidente Bongbong Marcos, no? Na maraming mga bumabatikos ngayon sa kanya na lagi raw itong namamasyal raw ito sa ibang bansa, no? Lagi itong wala sa bansa natin, punta kung saan, punta kung punta sa Amerika, China, Japan, So ito yung balita ng Presidential Communications Office, no? Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakakuha ang bansa ng $13 billion. Imagine that one, nakakuha tayo ng $13 billion o higit, kung i-convert natin ito sa Philippine peso, 708.2 billion dollars investments mula sa pamahalaan ng Japan at sa mga investors na lilikha ng mahigit 24,000 na trabaho sa bansa. Imagine that one. Merong 24,000 na trabaho ang naghihintay dahil sa ginagawa nitong si Presidente Bongbong Marcos. So kayong mga laging bumabatikos dyan kay Presidente Bongbong Marcos, ayan, sampal ito sa mukha ninyo. Diba? Dahil sa ginagawa nitong si Presidente Bongbong Marcos sa kanyang malasakit sa Pilipino, ayan. Pumunta ng Japan, ngayon pag-uwi may 708.2 billion na tayo. Pagkatapos niyan, may job pang naghihintay na 24,000. That's because of the negotiation niya doon sa Japan na merong mag-i-invest na ganitong bagay na naghihintay. So malaki ang future natin sa Pilipinas. Okay? So sabi pa dito sa balita na paiigtingin din ang relasyon ng Pilipinas at Japan sa sektor ng agrikultura, na alam naman natin na malaki ang problema natin dyan sa agrikultura, at itong ating enerhiya. So makatutulong ito sa ating problema rin sa enerhiya, na alam naman natin na sobrang mahal ang ating kuryente dito sa Pilipinas. At dahil dito sa ginagawa ni Presidente Bongbong Marcos, masusolusyonan itong ating problema natin sa enerhiya. So kayong mga haters dyan ni Presidente Bongbong Marcos, hintay-hintay lang din
minsan, no? Kasi hindi yan madali yung kanyang ginagawa bilang president na unti-unti niyang binabangon itong ating ekonomiya. Okay? At pati dito sa ICT at Defense and Security. Okay? So, at least na linawanagan tayo na itong Japan at itong bansang Pilipinas ay magkaisa sa defense and security natin. Okay? So, kumbaga best friend itong bansang Pilipinas at itong Japan. Okay? So, yan ang I'm so proud na magva-vlog ako dito na talagang itong si Presidente Bongbong Marcos ay talagang masasabi kong proud tayo na ibinoto natin itong tao na ito na mahigit 31 million ang bumoto sa ito yung ating hinihintay, no? Binoto natin ito si Presidente Bongbong Marcos dahil dito. Okay? So mag-comment, mag-react kayo tungkol sa issue na ito. Anong masasabi nyo sa ginawa ni Presidente Bongbong Marcos na pag-uwi niya sa Japan, marami siyang tulong na at marami tayong nakuha sa Japan, no? Hindi lang yung 708.2 billion, hindi trabahong naghihintay sa future na halos 24,000 na trabahong naghihintay. Okay? Comment, react, babasahin natin yan. Okay? So, pangalawa nating pag-uusapan ay ito ngang si Remulla. May bago na namang sa media naman, alam naman natin na itong si Remulla lagi itong nagpapamedya. Okay? May bago na naman siyang pasabog ngayon. Biglang nagtataka ako dito sa ginawa ni Remulla. Okay? So, i-play natin itong video, sabay-sabay tayong mag-react dito sa statement ni Remulla ngayon. Okay? Play. Ipinalipat ni Justice Secretary Crispin Remulla sa Office of the Ombudsman ang kasong plunder na inihain ng Bureau of Corrections laban kay suspended Bucor Chief Gerald Bantag. Yan. The other week, o last week ba yun, na itong si General Katapang nagsampa ng kaso ng plunder against Bantag na corrupt raw itong si General Bantag kaya nila pinaimbestigahan ngayon. Ngayon, ang move ni Remulla ngayon, wala raw silang jurisdiction tungkol dito sa kaso na ito. Kaya nagsuggest siya sa mga prosecutors na ilipat ito sa ombudsman. Pero ang tanong, bakit mo hindi inilipat yung kaso niya tungkol kay Percy Lapid? Di ba? Yan ang tanong natin. Pati yung Percy Lapid case, i-move mo yan sa ombudsman. Dahil wala ang taong bayan, hindi na naniniwala sa inyo dahil sa mga ginagawa ninyo. Di ba? Unfair yun kapag sa DOJ yan gaganapin yung investigasyon dyan sa Percy Lapid laban kay Bantag. Secretary Remulla, wala silang jurisdiksyon sa ganitong kaso. Noong isang linggo ay inihain ni Bucor Acting Director Gregorio Katapang Jr. ang kasong plunder kay Bantag kaugnay sa hindi natapos na 3 correctional facilities sa mga probinsya. Ito yung sinabi ni DOJ Remulla, Secretary DOJ Remulla. I advise them to bring the cases to the ombudsman. At least the prosecutors here can refer it to the ombudsman because we shouldn't be handling things that may be beyond our jurisdiction. No. Sabi niya dito, we shouldn't be handling things that may be beyond our jurisdiction. Kaya pumayag siya o nagsuggest siya na i-move ang kaso sa ombudsman. Ang tanong ko sa iyo, Secretary Remulla, bakit hindi nyo ma-move ang kaso ni General Bantag tungkol dyan sa Percy Lapid na i-move ito dyan sa ombudsman? Ha? Dapat nga i-move yan. Pati yung Percy Lapid case na yan. Dahil magiging unfair yan sa pananaw ng mga tao. Magiging unfair rin sa kalagayan ni General Bantag. Di ba? O ngayon, baka natauhan ka na. Kaya ipamove mo ito dito sa ombudsman. Di ba?
Kasi siguro, analysis ko ito, aking opinion ito, siguro napaghalataan na kayo. Kaya ipamove mo sa ombudsman. Oh. Yung motion to inhibit ni General Bantag hindi mo pinayagan. Oh. Hindi niya pinayagan, guys, ha? Alam niyo ba kung bakit hindi niya pinayagan? Ha? Kasi gusto nila sila yung gusto nila dyan sa DOJ ang investigasyon. Pwede yang ma-manipulate nila. Pwede yan, ha? Mangyari. So, ang ibig ko sabihin dito is siguro nalaman nitong kampo ni DOJ Rimulya na marami ang galit sa kanila. Marami ang galit nila sa kanila sa ginawa nila kay General Bantag na hindi pinayagan yung motion to inhibit. Ngayon naman, itong si Katapang, may bagong kasong inilagay, mas lalong nagalit yung taong bayan. Oh, ayan. Nakahalata na siguro itong si DOJ Rimulya na marami sa mata ng taong bayan, siya yung dahilan na bumababa yung rating ni PBBM. Okay? Yan. So meron pa itong pangalawang video. Pakinggan natin, ha. Ito pa rin ay tungkol sa kay General Bantag, guys, ha. Play video. Ayaw mag-play. Wait muna, guys, ha. Wait muna. Plunder case. Okay. Ayaw talagang mag-play. Pin Boying Remulla sa Office of the Ombudsman ang plunder case laban sa suspendidong Bureau of Corrections o Bucor Chief Gerald Bantag. Ayon kay Remulla, nakiusap hindi tumaong. inendorso ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Boying Remulla sa Office of the Ombudsman ang plunder case laban sa suspendidong Bureau of Corrections o Bucor Chief Gerald Bantag. Ayon kay Remulla, nakiusap siya sa mga prosecutor siyang wala ito. Anya ito ng linggo funds. Ito'y matapos. Naibalik pala. Isang video lang pala ito pero iba yung format, no? But the same ang laman ng content dito. So, yun lang naman ang ating vlog. Marami sa ating taong bayan nagtataka dito. No, sabi pa dito sa statement ni Remulla, not only while in office, but with this that have to do with the office itself. That's why we believe that the elements that are stated in the complaint may very well be one. No, I have asked, sabi pa niya, I have asked the prosecutors to transfer the case or to send the case to the ombudsman because I believe that is not within our jurisdiction to rule over plunder case. Yun ang kanyang rason dahil dito sa plunder case raw ito. Pero yung persilapid, pwede silang may jurisdiction sila doon. Kahit sa mata ng taong bayan, unfair na yan. Hindi ko alam ang legalities yan kung talagang tama ang kanilang ginagawa when it comes to this kind of case, no? Na yung persilapid, talagang sa mata ng taong bayan, unfair yun if doon sa DOJ yan, ha? Unfair yan if doon yan i-investigate. Kaya nga nag-motion to inhibit si General Bantag dahil nga sa mas gusto ni General Bantag dyan sa ombudsman ilagay ang kanyang kaso para patas ang laban. Na kapag manalo itong si Remulla, yung si Percy Lapid, matatawag nating fair yung pag-i-investigate, no? So, ayan, nakikita ko na yan parang para sa akin, no? Hindi talaga inisip ni Remulla na kapag dyan yan i-investigate itong kaso ni Bantag dyan sa jurisdiction nila, no? Kahit manalo kayo, Secretary Remulla, magiging magulo yan. Dahil kung manalo yung kaso ni Percy Lapid, no? Ako, I have nothing against Percy Lapid, no? I believe na meron talagang taong kumawa na iba
tungkol dyan kay Percy Lapid, hindi ako naniniwala na si Bantag ang may kagagawa noon. Ang sa akin lang, magagalit yung taong bayan kapag itong si Bantag ay I still believe the justice system, no? Pero hindi natin maiiwasan ang taong bayan sa mata nila unfair, no? Hindi tama na dyan. Kasi na-impluwensyahan mo na nung lagi kang nagpapamedya at nakita ng taong bayan na idiniin talaga nyo si General Bantag. Dapat neutral ka lang sana sa mga statement nyo doon. Di ba? So, ayan. Anong masasabi nyo mga audience ko dito sa Donmar TV? No? Anong masasabi nyo dito na itong si Remulla parang natauhan, no? Plunder case against Bantag, gusto niyang sa ombudsman. Kasi hindi niya pinayagan yung Percy Lapid case ni Bantag eh. Nag-file ng motion to inhibit, di ba? So siguro sa aking paningin, natauhan ito. Nalaman niya na ang mamamayang Pilipino ay galit na galit sa kanya sa ginawa nila kay General Bantag. O ayan tuloy. Pina-ombudsman na yung kaso ng plunder ni kasi magiging unfair at saka wala silang maipakita na malaking ebidensya dyan sa Percy Lapid eh. Okay? So, comment kayo, mag-react kayo, ano ang suggestion, no? Ano sa tingin nyo, bakit ginagawa ito ni Secretary Remulla ngayon? Okay? At anong magiging suggestion nyo kay General Bantag tungkol sa issue na ito. Okay? Comment, react, babasahin natin yan. Okay? Importante guys, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan at sa mga bago ka pa lang dito sa aking channel, sa aking page, sa YouTube at sa Facebook. Please consider na i-subscribe at i-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, hanggang dito lang itong video na ito. Happy Valentine's. Have a great day. God bless inyong lahat.